Nang kunin ko ang telepono para tanungin ang anak kong si Marco kung kailan ang kasal nila. Tumingin sa akin ng tuwid si Lena, ang manugang ko, at sinabi ng may nakakalamig na ngiti, "Ay, ikinasal na kami kahapon. Mga espesyal na tao lang ang inimbitanan namin." Parang balde ng yelo ang bumuhos sa akin. Espesyal na tao. Ako na 3 taon nagbabayad ng upa nila buwan-buwan na, 28,000. Ako na bumili ng lahat ng muebles sa bahay nila. Ako na nagpupuno ng ref nila tuwing wala silang makain. Hindi ako espesyal na tao. Nakatayo ako sa sala ng sarili kong bahay, hawak ang telepono na parang timbang na 1,000 kilo. Pinapanood si Marco na na iwas-iwas ang tingin habang si Lena ay komportable nang naupo sa sofa na ako ang bumili para sa kanila. Ang maputlang pink na damit na pinili ko para sa kasal nila ay nakasampay lang ng walang kwenta sa aparador ko. Kasama ang bagong sapatos at ang ilusyon na makakasama ako sa pinakamahalagang araw ng buhay ng bugtong kong anak. Gumastos ako ng 12,000 sa damit na iyon. Iniisip na gaano kaganda ako titingnan sa litrato ng kasal ni Marco. Mga litratong hindi ko pala makikita kahit kailan. Mga linggo ko pinlano ang bawat detalye. Nag-ipon ako ng 50,000 para ibigay na regalo sa kasal. Tinawagan ko ang kapatid kong si Dina sa Maynila para ibalita ang magandang balita. Nilinis ko ang buong bahay mula ulo hanggang paa. Akala ko dadaan sila pagkatapos ng kasal para mag-celebrate. Lahat iyon gumuho sa 1 segundo sa 4 na salitang may lason. Mga espesyal na tao lang. Sa wakas, itinaas ni Marco ang tingin at nagsalita ng parang rehearsed. "Nay, intimate lang po, maliit lang, kami lang 2 at mga ninong." Pero alam kong kasinungalingan. Nakita ko ang mga litrato sa Facebook. Nakita ko ang magulang ni Lena na nangangalandakan sa tabi ng bagong kasal. Nakita ko ang mga kapatid niya na nagtotoast sa tiyampag. Nakita ko ang puting damit ni Lena na tinulungan kong pondohan ng 40,000 na ibinigay ko noong nakaraang buwan para sa personal niyang gastos. Nakita ko lahat ng hindi ko dapat makita. Makalipas ang 1 linggo, eksaktong 7 araw pagkatapos ng kahihiyan, tumawag si Lena sa akin na iba ang tono. Hindi na siya ang mayabang na babaeng nag-exclude sa akin sa kasal nila. Parang desperado na, halos nakikiusap. "Nay Renete, atrasado na ang upa. Pinipilit kami ng landlord," sabi niya. "Kung hindi kayo makabayad ngayong linggo, palayasin ko kayo. Nakalimutan mong mag-transfer." Nanginig ng bahagya ang boses niya na parang tapos na ang mundo. Tahimik ako ng ilang segundo. Naalala ko lahat ng beses na tumakbo ako sa bangko para lang maipadala ang pera. Lahat ng beses na kinansela ko ang sarili kong plano para lang may matuluyan sila. Lahat ng beses na kanin at bagong lang ang kinain ko para maibigay sa kanila ang pera para sa mga luho nila. At ngayon, pagkatapos akong itaboy sa pinakamahalagang sandali ng buhay nila, may lakas ng loob ba silang tumawag na parang walang nangyari? "Lena," sabi ko ng mahinahon na nagulat pa ako sa sarili ko. "Hindi ba sinabi ko sa iyo na espesyal na tao lang ang tinutulungan ko?" Tahimik na tahimik sa kabilang linya na narinig ko ang tibok ng puso ko. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi ako ang nanginginig, siya na. "Nay Renate, hindi ko maintindihan," nautal niya. "Kami pa rin naman ang espesyal sa iyo. Para ka ng pangalawang nanay sa akin." Kasinungalingan. Puro kasinungalingan. Balot na matamis na boses na ginagamit lang niya kapag may kailangan. Yung parehong boses na ginamit niya nang humingi siya ng pera para sa damit pangkasal, para sa honeymoon, para sa singsing. Lahat tinulungan kong pundohan nang hindi ko alam na hindi ko pala makikita ang seremonya kung saan isinuot ang mga iyon. Sa napakaraming taon, lagi akong parang naglalakad sa ibabaw ng balat ng itlog. Pinipili ang bawat salita, bawat galaw, bawat regalo, umaasang makakuha man lang ng kaunting pagmamahal mula sa sarili kong anak. Ako ang perpektong nanay, ang maamong biyenan, ang tahimik na tagapagbigay na hindi kailanman nagrereklamo, kahit ituring akong invisible. Pero yung salitang, "mga espesyal na tao lang," ang nagmulat ng bagay sa loob ko na matagal nang natutulog. Sa isip ko, kinuwenta ko kung magkano na ang nagastos ko sa kanila sa 3 taon. Upa, pagkain, regalo, emergency, luho, higit 1,200,000 na. 1,200,000 na kinuha ko sa aking retirement, sa ipon ko, sa perang iniwan na namayapa kong asawa para mapayapa ang mga huling taon ko. At para saan lahat iyon? Para ituring akong estranghero sa kasal ng sarili kong anak. Nung gabing iyon pagkatapos kong ibaba ang telepono, umupo ako sa kama at umiyak. Pero hindi iyak ng lungkot. Iyak ng galit, ng sama ng loob na naipon sa maraming taon, ng mga kahihiyan na matiisin ng tahimik. Umiyak ako para sa lahat ng pagkakataong pinaniwala nila akong pabigat ang pag-ibig ko, hadlang ang presensya ko,
At pera lang ang kaya kong i-offer. Umiyak ako para sa hangal na ina na naging ako. Para sa babaeng nawala ang sarili sa pagiging, hindi na kailangang palitan, ng mga taong itinuring siyang disposable. Nang magising ako kinabukasan, may nagbago sa loob ko. Hindi lang sakit ng pagtataksil, isang bagay na mas malalim, mas malamig. Tumayo ako at tumingin sa salamin sa banyo. Parehong pagod na mata. Parehong kulubot na nagsasabi ng kwento ng mga taong nagbigay ng pag-ibig na hindi binabalik. Pero may bago sa tingin ko, isang tigas na hindi ko kilala. Isang determinasyon na natabunan ng mga taon ng pagsunod. Pumunta ako sa kusina at nagkape. Tulad ng ginagawa ko, tuwing umaga sa nakaraang 40 taon. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko na naisip tawagan si Marco para kamustahin kung nakatulog siya ng mahimbing. Hindi ko na chinek ang cellphone ko na umaasang may sorry siya sa kahihiyan kahapon. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ako ang unang inisip ko sa araw na iyon. Umupo ako sa mesa kung saan madalas kong pinaplano ang mga sorpresa para sa kanila. Binibilang ang pera para sa gastusin nila. At tahimik na umiiyak kapag itinuring akong walang kwenta. Ngayon, ang mesang ito ang sasaksi sa ibang bagay. Kinuha ko ang aking checkbook, bank statements, at nagsimulang magkwenta. Gusto kong makita sa eksaktong numero ang lawak ng aking kahangalan. Buwan ng upa na, 28,000 x 36 buwan katumbas equals, 1,800,000. Pagkain at gamit mga 1,000,000 bawat buwan katumbas equals, 360,000 pa. Regalo sa birthday, Pasko, anibersaryo, hindi bababa sa 150,000. Emergency ni Lena, 40,000. Utang sa kotse na hindi nila binayaran, 125,000. Pag-ayos ng aircon sa apartment nila, 30,000. Muebles sa sala, 60,000. 1,673,000. Iyan ang eksaktong halaga ng aking kabutihang loob. 1,673,000 na nasayang mula sa mana ng asawa ko. Mula sa pensyon ko. Mula sa ipon na pinaghirapan ko sa loob ng mga dekada ng tapat na trabaho. Lahat ng perang iyon itinapon lang sa bintana para mapanatiling komportable ang dalawang adultong hindi man lang kayang magkunwaring iginalang ako. Tumunog ang telepono at nakita ko ang pangalan ni Marco. Normal lang, tatakbo ako at sasagutin kaagad. Umaasang magsusorry siya at sasabihing mali lang ng pagkakaintindi. Pero sa pagkakataong ito pinatuloy ko lang ang tunog hanggang tumahimik. Makalipas ang 10 minuto, tumunog ulit. Si Lena naman. Pinatuloy ko rin. Tapos may text si Marco. Nay, sagot naman po. Kailangan nating mag-usap. Binura ko nang hindi nag-reply. Bandang 12:00 ng tanghali, naglakad ako. Ilang buwan ko nang hindi ginagawa iyon ng walang dahilan. Walang pupuntahan para sa kanila. Palagi na lang bangko para sa transfer. Supermarket para bumili ng kailangan nila. Parmasya para sa gamot ni Lena. Ngayon, naglakad ako dahil gusto ko lang. Dumaan ako sa park kung saan madalas kong dalhin si Marco noong bata pa siya. Naalala ko yung matamis na batang yumakap sa akin ng mahigpit at sinabing ako ang pinakamabuting nanay sa buong mundo. Kailan siya naging ganitong lalaki na itinuturing akong ATM na may damdamin? Kailan ko nagsimulang malito ang pag-ibig sa pera? Kailan ko nagsimulang maniwala na kailangan kong bilhin ang pagmamahal ng sarili kong anak? Sa harap ng bangko kung saan madalas akong mag-automatic transfer, tumigil ako. Nakita ako ni G. Cruz, ang branch manager, sa salamin at kumaway. Kilala niya ako sa loob ng maraming taon. Siya ang nagpo-process ng lahat ng padala ko kay Marco at Lena. Nakita niya kung paano naubos ang account ko, buwan-buwan para mapuno ang kanila. Pumasok ako at dumiretso sa opisina niya. Ginoong Cruz, gusto ko po kanselahin lahat ng automatic transfer ko. Nagulat siya. 3 taon na regular iyon tulad ng pagsikat ng araw. Sigurado po kayo, Ginang Renate, may nangyari po ba? Totoo ang pag-alala niya. Mas totoo kaysa sa anumang interes na ipinakita sa akin ni Marco nitong mga nakaraang buwan. Nangyari po na nagmulat na ako, sagot ko. Kanselahin ninyo lahat at gusto ko rin po ng impormasyon kung paano ko mapoprotektahan ang mga account ko. Ayokong may ibang makaka-access sa pera ko. Habang pinoprocess ni G. Cruz ang pagkansela, hindi tumigil sa pagtunog ang cellphone ko. Marco, Lena, ulit si Marco. Parang may radar sila kapag nanganganib ang pinagkukunan nila ng pera. Pinatay ko na ng tuluyan ang cellphone. Ginang Renate, sabi ni G. Cruz habang inaabot ang mga papeles. Pasensya na po kung nakikialam ako. Pero sa lahat ng taon, nakita ko po kung gaano kayo kabuti sa pamilya ninyo. Sana po hindi kayo pinipilit na baguhin ito. Hinawakan ako ng malalim ng mga salita niya.
Ang lalaking ito na halos hindi ako kilala maliban sa bank transactions, ay nagpakita ng mas tunay na pag-aalala kaysa sa sarili kong anak. Hindi po ako pinipilit, Ginoong Cruz. Sa katunayan, tumigil na ako sa pagpipilit sa sarili ko. Nang lumabas ako ng bangko, pakiramdam ko ang gaan. Parang iniwan ko ang napakalaking pabigat sa opisina. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, buong-buo na ang pera ko sa akin. Wala na akong financial obligation sa mga taong nakikita akong resource lang, hindi tao. Umuwi ako at naisip ang lahat ng bagay na hindi ko nagawa para lang mapagbigyan si Marco at Lena. Mga biyahe na hindi ko ginawa para makapag-ipon para sa kanila. Mga kaibigan na hindi ko na nakita dahil palagi akong available sa emergency nila. Mga libangan na isinantabi ko dahil bawat pisong ginastos ko sa sarili ko ay piso ring nawala sa pangangailangan nila. Pag-uwi ko, may 3 kotse nang nakaparada sa harap ng bahay ko. Kay Marco, kay Lena, at isa pang hindi ko kilala. Nakita ko ang galaw sa loob ng bahay ko sa mga bintana. Nanlamig ang dugo ko. May susi sila. Ako ang nagbigay dahil naniwala ako. Dahil akala ko alagaan nila ako, balang araw tulad ng pag-aalaga ko sa kanila. Huminga ako ng malalim bago binuksan ang pinto. Panahon na para sa unang tunay na harapan ng bagong buhay ko. Bumukas ko ang pinto ng bahay ko at nakita ko ang eksenang hindi ko makakalimutan habang buhay ako. Si Marco ay nakaupo sa sofa ko, nakayuko at nakahawak sa ulo. Si Lena ay naglalakad-lakad na parang hayop sa hawla, at may isang matandang lalaki na hindi ko kilala ang naghahalungkat sa mga papeles ko sa dining table. Mga papels ko, personal kong dokumento. Ano itong nangyayari rito? Tanong ko sa boses na mas malakas kaysa inaasahan ko. 3 silang tumingin sa akin na parang ako pa ang intruder sa sarili kong bahay. Si Lena ang unang nagsalita, at puno ng desperasyon ang boses niya na narinig ko na sa telepono. Nay Renate, salamat at nakauwi ka na. Kailangan nating mag-usap. Si Ate Fernandez po ito, mula sa law firm na kinonsulta namin tungkol sa sitwasyon mo. Sitwasyon ko. Lumabas ang tanong ko nang mahinahon na nagulat pa ako sa sarili ko. Ano namang sitwasyon? Maayos na maayos ako. Sa wakas, itinaas ni Marco ang ulo at tumingin sa akin gamit ang mga matang minsan ay inosente pero ngayon ay puno lang ng takot sa pera. Nay, pumunta kami sa bangko. Sabi nila kinansela mo lahat ng transfer. Sinabi raw ni Ginoong Cruz na binlock mo rin ang access namin sa account mo. Hindi namin maintindihan kung bakit mo ginawa yon. Si Ate Fernandez, mga 50 anyos, nakagray na sweet at may ngiti na hindi ka panipaniwala. Lumapit sa akin na nakalahad ang kamay. Ginang Renate, ako po si Ate Fernandez, family law attorney. Nag-alala po ang mga anak ninyo sa kalusugan ninyo ng isip, at hiniling nila akong suriin ang sitwasyon. Hindi ko kinamayan. Sa halip, dumiretso ako sa dining table, at kinuha ko lahat ng papeles na tinitingnan niya nang walang pahintulot ko. Mga pribado kong dokumento ito. Wala kayong karapatang tingnan nang walang pahintulot ko. Nay, singit ni Marco gamit ang mapanghusgang tono na perpekto na niya nitong mga nakaraang taon. Nag-aalala kami sa'yo. Ang weird ng mga ginagawa mo lately. Una, bigla mo kaming tinigil sa pera nang walang paliwanag. Tapos hindi mo sinasagot ang tawag namin. Sa tingin namin kailangan mo ng professional help. Lumapit si Lena at sinubukang hawakan ang kamay ko gamit ang peking lambing na ginagamit lang niya kapag may kailangan. Nay Renate, alam namin stress na stress ka. Baka mas naapektuhan ka ng kalungkutan kaysa akala mo. Sa edad mo, normal na ang mga ganitong confusion. Ang salitang confusion ay parang alarm sa ulo ko. Ngayon ko naintindihan kung bakit nila dinala ang abogado. Hindi para tulungan ako. Para ideklara akong hindi na makapagdesisyon at kunin ang kontrol sa pera ko. Ang mismong babaeng nagsabi sa akin na, mga espesyal na tao lang, ang inimbita sa kasal nila. Ngayon ay itinuturing akong matandang ulol. Hindi ako nalilito. Sabi ko ng matigas na pinatahimik silang lahat. Mas maliwanag ang isip ko ngayon kaysa sa nakaraang mga taon. At aalis kayo sa bahay ko ngayon din. Si Ate Fernandez ang sumingit gamit ang propesyonal na boses ng mga abogado kapag gusto nilang magmukhang makatwiran. Ginang Renate, naiintindihan ko pong nabigla kayo. Pero may karapatan ang mga anak ninyo na makialam kung naniniwala. Silang may kapansanan kayo sa pagdedesisyon sa pera. May mga dokumentadong nakababahalang pag-ugali kayo. Nakababahalang pag-ugali. Halos tumawa ako, malupit. Tulad ng pagdesisyon na akin ang pera ko. Pagdesisyon na ayoko ng tustusan ang buhay ng 2 adultong itinuturing akong basura. Parang sinampal si Lena. Hindi ka namin tinuring ng masama. Pamilya ka namin.
Lahat ng meron ka, sa amin din naman mapupunta balang araw. Pinapabilis lang namin. Hayan na ang hubad na katotohanan. Sa isip nila, patay na ako at kinukolekta na nila ang mana ko ng maaga. Hindi mahalaga kung 70 taon o 70 araw na lang ako. Sa kanila, ATM ako na may paa na naging problema na lang. Lumabas kayo, sabi ko habang nakaturo sa pinto. Kayong tatlo, lumabas ng bahay ko. Tumayo si Marco na may hitsura ng batang galit kapag hindi napagbigyan. Nay, hindi pwede ganun na lang. May mga obligasyon kami. Upa, hulog ng kotse, credit card na kusag mo. Hindi mo kami pwedeng iwan bigla. Bakit hindi pwede? Unang beses kong itinaas ang boses. Sa loob ng maraming taon, ako ang nagbayad ng upa na hindi nakapangalan sa akin. Ako ang nagpuno ng ref sa bahay na hindi ako welcome. Ako ang nagpundo ng buhay na malinaw na walang lugar para sa akin. Kinuha ni Ate Fernandez ang isang folder sa briefcase at inilagay sa mesa ko. Ginang Renete, may mga dokumento kaming inihanda para mapadali ang transition. Power of attorney na magbibigay daan kay Marco at Lena na pamahalaan ang pera mo ng mas maayos. Pansamantala lang ito hanggang gumaling ka. Kinuha ko ang folder at kahit hindi binuklat, itinapon ko agad sa basurahan. Ang tanging transition na mangyayari dito ay ang paglabas ninyo sa pinto. Umiyak na si Lena, pero hindi iyak ng lungkot. Iyak ng inis at galit. Hindi mo kami pwedeng gawin sa amin to, Nay Renate. Umaasa kami sa'yo. May mga plano kami base sa suporta mo. Bumili kami ng mga bagay. May mga obligasyon kaming kinuha dahil alam naming asahan ka namin. Obligasyon base sa pera ko, sagot ko. Hindi sa kalagayan ko, hindi sa kaligayahan ko, hindi sa kasama ko. Pera ko lang. At ngayong napagdesisyunan kong mas maganda kung sa buhay ko nagagamitin ang pera ko. Bigla na lang akong matandang ulol na kailangan ng legal guardian. Sinubukan akong lapitan ni Marco, pero umatras ako. Hindi na siya yung batang tumatakbo sa yakap ko kapag may bangungot. 35 taong gulang na lalaki na nakikita ang nanay niya bilang hadlang sa komportableng buhay na pinopondo ng iba. Nay, nagkamali kami, sabi niya sa boses na dapat dawawain. Mali ng pagkaintindi yung kasal. Kinabahan si Lena. Na-pressure ako. Maayos natin, to kung magiging reasonable ka ulit. Reasonable. Mapait ang lasa ng salita sa bibig ko. Ang maging reasonable ay ipagpatuloy ang pagbayad sa buhay ninyo habang itinuturing ninyo akong estranghero. Ang magkunwaring hindi masakit na hindi ako kasama sa pinakamahalagang araw ng buhay ng bugtong kong anak. Inimpek ni Ate Fernandez ang mga papeles niya ng mahusay na parang sanay siyang tinatanggihan. Ginang Renate, hindi pa tapos ito. May legal options pa ang pamilya ninyo. Kung napatunayan na may sakit sa isip kayo at hindi makapagdesisyon ng maayos, pwede kayong bigyan ng judge ng guardian. Parang suntok ang mga salita. Hindi lang pala ito manipulative visit. Tunay na legal threat ito. Ate Fernandez, sabi ko habang tuwid na nakatingin sa mata niya, imungkahi ko po na mag-research kayo na mabuti bago ninyo takutin ang 71 anyos na babaeng 40 taon ng perpektong namamahala ng pera niya, na mag-isang nagpalaki ng anak pagkamatay ng asawa, na matapat na nagtrabaho hanggang mag-retire, at hanggang last week ay nagpopondo sa 2 adultong kaya naman sarili. Tumigil sa pagiyak si Lena, at tumingin sa akin ng malamig na sa wakas ay nakita ko ang tunay niyang mukha. Hindi matatapos dito, Nay Renate. May karapatan din kami at mga abogado. Sage, sagot ko. Upmarin ninyo lahat ng abogado na gusto ninyo. Sa sarili ninyong pera, syempre, kasi wala na akong ibibigay para pundohan ang mga legal tantrums ninyo. Lumabas silang tatlo na may nasaktang dignidad ng mga taong hindi sanay na tinatanggihan. Bago tuluyang umalis, humarap sa akin si Marco sa huling pagkakataon. Nay, magiging masama ang wakas nito para sa'yo. Mag-iisa ka na lang at walang mag-alaga sa'yo kapag talagang kailangan mo na. Marco, sabi ko nang may malalim na lungkot pero malinaw na linaw, mag-isa na ako. Ang pagkakaiba lang, ngayon ay sarili ko nang pinili, hindi dahil sa kapabayaan ninyo. Nang maisara ko ang pinto sa likod nila, tumayo ako sa sala ko na napaligiran ng pinakamagandang katahimikan na narinig ko sa maraming taon. Katahimikan ng kalayaan. Nung gabing iyon, hindi ako makatulog, hindi dahil sa lungkot o pagsisisi, kundi dahil sa adrenalin sa pagbawi ng kontrol sa buhay ko. Nakahiga ako sa kama at nagpaplano ng susunod kong hakbang na parang general na naghahanda sa digmaan. Kung gusto nilang makipaglaban, bibigyan ko sila ng digmaan. Pero digmaang ilalaban ko gamit ang talino, hindi emosyon. Nang 6:00 ng umaga, nakabihis na ako at handa nang umalis. Unang punta ko ang opisina ni Ate
Weber, lalaking nakilala ko noon pa nang inaayos ang testamento ng asawa ko. Iba siya kay Ate Fernandez. Kilalang-kilala siya sa pagtatanggol sa karapatan ng mga matatanda. Ginang Renete, sabi niya pagkatapos kong ikwento lahat. Mas madalas pa sa iniisip ninyo ang ginawa ng mga anak ninyo kahapon. Tinatawag itong elder financial abuse, at krimen ito sa batas. Ang pumasok sila sa bahay ninyo nang walang pahintulot at tingnan ang pribadong dokumento ay labag din sa batas. Pinakalma at pinag-alala ako ng mga salita niya. Pinakalma ako dahil napatunayan na hindi ako baliw, na talagang abusive ang nangyari. Pinag-alala ako dahil mas malala pala talaga ang sitwasyon. Kailangang i-document natin lahat, sabi pa niya. Bawat transfer, bawat regalo, bawat pagkakataong pinilit kanila para sa pera. Babaguhin din natin ang testamento mo para maprotektahan ang ari-arian mo sa susunod na manipulasyon. 3 oras kaming nag-review ng financial records ko. Napapito si Ate Weber nang makita ang kabuwang, 1,600,000 at 73,000 sa loob ng 3 taon. Ginang Renete, sa halagang ito, pwede kayong nakapamuhay ng komportable, nakapagbiyahe, nakapag-enjoy ng retirement. Sa halip, buong-buo ninyong pinondo ang buhay ng 2 taong hindi man lang kayo inimbita sa kasal nila. Nang umalis ako sa opisina ni Ate Weber, may plano na ako. Una, papalitan ko lahat ng lock sa bahay ko. Pangalawa, magpapalagay ako ng CCTV at security system. Pangatlo, magbubukas ako ng bagong account sa ibang bangko na wala silang alam. Pang-apat, sisimulan ko ng mamuhay sa buhay na matagal ko nang ipinagpaliban. Sunod kong puntahan ang hardware ni Mang Tony. Kilala niya ako dahil palagi akong bumibili ng gamit para sa apartment ni na Marco at Lena. Ngayon iba na. Ginang Renete, ano pong emergency ulit sa anak ninyo? Tanong niya nang may pamilyar na ngiti. Wala na po, Mang Tony. Sa bahay ko na po ngayon. Palitan ko po lahat ng lock, at yung pinakamataas na klase po sana. Nagulat siya, pero walang tanong. Habang pumipili ako ng lock, dumaan ang anak niyang si Ethan na installer ng CCTV. Parang himala. Ethan, kailangan ko ring magpalagay ng buong security system with cameras. Walang problema sa presyo. Habang inaayos nila ang schedule ng installation kinabukasan, tumawag ang hindi kilalang numero. Si Lena gamit ang cellphone ng iba dahil na-block ko na ang numero niya. Nay Renate, si Lena to. Wag mo munang ibaba. Makipag-usap tayo ng matino. Magsalita ka, malamig kong sagot. Naiintindihan ko pong galit ka sa kasal. Nagkamali kami. Napag-usapan na namin ni Marco at gusto ka naming sulutan. Paano kung mag-special dinner tayo para i-celebrate ang kasal natin? Sa bahay mo na lang, magluto tayong magkakasama tulad ng dati. Halata na halata ang manipulasyon na halos matawa ako. Lena, magkano ba eksakto ang atraso ninyo sa upa? Tahimik sa kabilang linya. Naputol ko ang sinasabi niya. 2 buwan na po. 56,000 total. Pero hindi lang po para doon ang tawag ko. Nay, miss ka na talaga namin. Miss ninyo ako o ang pera ko? Tanong ko ng diretsa. Pareho, sagot niya nang may nakakagulat na tapang. Hindi ako magsisinungaling, Nay. Kailangan namin ang tulong mo sa pera, pero mahal ka rin namin. Kung mahal ninyo ako, sabi ko, bakit hindi ako mahalaga para maimbitahan sa kasal ninyo? Bakit hindi ako mahalaga para tawagan ninyo nang hindi humihingi ng pera? Kailan ninyo ako huling tinawagan para kamustahin lang? Tahimik ulit. Alam nating pareho ang sagot. Hindi pa kailanman. Lena, isang beses ko lang sasabihin ito. Sa loob ng 3 taon, ATM na may damdamin ang tingin ninyo sa akin. Ginamit ninyo ako. Winalang bahala. Nilate. At sa pinakamasamang paraan, hinimon ninyo ako. Ngayong naubos na ang pera, biglang mahal ninyo ako. Wala nang please. Pinili ninyo ako nang sabihing hindi ako espesyal para maimbitahan sa kasal ninyo. Ngayon ako naman ang pipili. Binaba ko ang telepono at pinatay ng tuluyan. Ayokong maabala sa araw ng kalayaan ko. Pagkatapos noon, pumunta ako sa salon na mahigit 1 taon ko nang hindi napuntahan. Palagi kong kinakansela ang appointment dahil may emergency, sina Marco o Lena. O kaya ginagamit ko na lang sa kanila ang ipon ko para sa sarili. Ginang Renate, sigaw ni Cynthia, paborito kong stylist. Akala ko nakalimutan mo na kami. Hindi ko kayo nakalimutan, Cynthia. Nakalimutan ko lang na deserving din akong alagaan. Full treatment ang ginawa ko. Gupit, kulay, manicure, pedicure. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, gumastos ako sa sarili ko ng walang guilt. Habang ginagayatan ako ni Cynthia, nagkwento siya ng buhay niya, mga anak niya,
pangarap niya. Nakakapresko ang usapang hindi umiikot sa pangangailangan ni Marco at Lena. Ang ganda mo, Ginang Renete, sabi niya pagkatapos. Pero higit sa ganda, mukha kang malaya. May magandang nangyari ba? Cynthia. Natuto na akong tumangging. Pag-uwi ko, may hindi kilalang kotse sa harap ng bahay ko. Sandali akong kinabahan, baka bumalik sina Marco at Lena na may kasama. Pero nang makita ko, isang matandang babae ang nakaupo sa hagdan ng porch ko. Ginang Renete po ba kayo? Tanong niya nang bumaba ako ng kotse. Opo. Makakatulong po ba ako? Ako po si Aling Elinor Cruz. Kapitbahay ko po kayo sa tabi. Mga taon na tayong magkatabi, pero hindi pa tayo nakakapag-usap ng matino. Kahapon, narinig ko ang malalakas na boses sa bahay ninyo. Kinabahan ako. Ayos lang po ba kayo? Hinawakan ako ng malalim ng tunay niyang pag-aalala. Isang estranghero na mas nag-alala sa akin kaysa sa sarili kong anak. Pasok po kayo, Aling Elinor. Magkakape tayo, at ikukwento ko po sa inyo ang istoryang hindi ninyo paniniwalaan. Habang nagtimpla ako ng kape, ikinuwento ko sa kanya lahat. Tahimik siyang nakinig, tumatango lang paminsan-minsan. Nang matapos ako, puno ng luha ang mata niya. Ginang Renete, sabi niya, tama po ang ginawa ninyo. Pareho rin po ang nangyari sa akin sa anak kong babae, 5 taon na ang nakaraan. Akala ko rin tungkulin kong pondohan ang buhay niya, kahit adult na siya. Akala ko hindi niya ako mamahalin kapag tumigil ako sa pagbigay ng pera. Ano po ang nangyari? Tinigil ko ang pera nang ma-realize kung tinatawagan lang nila ako kapag may kailangan. Noong una, grabe. Nagbanta, nag-emotional blackmail, pinapagilty. Pero pagkatapos ng 6 na buwan, tumawag ang anak ko ng totoong humihingi ng tawad. Ngayon, tunay na relasyon na ang meron kami, hindi na beses sa pera. Binigyan ako ng pag-asa ng kwento niya. Sa tingin ninyo po, maintindihan din kaya ni Marco at Lena balang araw? Pwede rin namang hindi, matapat niyang sagot. Pero hindi na po responsibilidad ninyo iyon. Ginang Renete, responsibilidad ninyo na ngayon ang mamuhay ng para sa inyo. Nung gabing iyon, sa unang pagkakataon sa 3 taon, natulog ako nang hindi nag-alala kung may pambayad ba sina Marco at Lena ng upa, pagkain, luho. Natulog ako na iniisip ang sarili ko, ang mga plano ko, ang kinabukasan ko, at nakatulog ako ng mahimbing na hindi ko na matandaan kung kailan huli. Kinabukasan, 8:00 ng umaga, dumating si Mang Tony at Ethan para palitan ang lock at maglagay ng CCTV. Habang nagtatrabaho sila, hindi tumigil ang tawag mula sa hindi kilalang numero. Sinusubukan pa rin akong tawagan ni Lena gamit ang iba't ibang cellphone. Pero natuto na akong i-ignore ang mga tawag na hindi ko gusto. Ginang Renete, sabi ni Ethan habang nilalagay ang kamera. Bibigyan kayo nito ng tunay na kapayapaan. Makikita ninyo sa phone ninyo, kahit nasaan kayo, kung sino ang nasa harap ng bahay. At kapag may pumasok ng walang pahintulot, automatikong pupunta sa pulis ang alert. Hindi nawala sa akin ang irony. Naglalagay ako ng security system para protektahan ang sarili ko sa sarili kong anak. Pero hindi na masakit tulad ng dati. Practical measure na lang ito para mapanatili ang bagong kapayapaang natagpuan ko. Habang nagtatrabaho sila, nag-decide akong gawin ang isang bagay na matagal ko nang hindi ginagawa. Tawagan ang kapatid kong si Dina sa Maynila. Nawala kami sa komunikasyon dahil tuwing magkausap kami. Kwento ko lang kung gaano ko tinutulungan sina Marco at Lena, kung gaano ako ka-proud. Ngayon ko napagtanto, financial report na disguised as family update ang mga usapan namin. Dina, sagot niya ng may gulat. Ete, matagal tayong hindi nagkausap. Mabuti naman ako, Dina. Mas mabuti pa sa mabuti. Tinawagan kita para sabihing nagising na ako sa katotohanan. Ikinuwento ko sa kanya lahat mula simula. Ang lihim na kasal, ang kahihiyan, ang pagdalaw ng abogado, ang desisyon kong itigil ang pagtulong. Tahimik siyang nakinig. Nang matapos ako, nagulat ako sa sagot niya. Ete, matagal ko nang hinihintay yan. Tuwing magkausap tayo, nasasaktan ako kapag naririnig kong ipinagmamalaki mo kung magkano ang ibinibigay mo sa kanila. Na parang nasusukat sa pera ang pagmamahal. Gusto ko sanang sabihin sa iyo noon pa. Pero hindi ko alam kung paano. Ano ang gusto mong sabihin? Na kapag nakikita ko si Marco sa mga family gatherings, hindi siya nagsasalita ng may pagmamahal sa iyo. Laging tinulungan ako ni Mommy nito, o binili ni Mommy yan. Pero hindi kailanman, miss ko si Mommy, o mahal ko si Mommy. Parang service provider ka lang, hindi tao. Masakit pero kailangan ang sakit na iyon. Parang paglilinis ng doktor sa sugat. Napansin ko rin, dagdag ni Dina, si Lena palaging nagsasalita tungkol sa iyo sa future tense.
Kapag wala na si Tita Renete, remodel namin ang bahay niya. O, kapag namanahan na kami, ipapang business namin. Parang hinintay ka na lang nilang mamatay. Parang balde ng yelo, ulit ang tumama sa akin. Hindi lang pala ako ATM sa paningin nila. Temporary obstacle ako sa pagitan nila at sa pera ko. Pagkatapos ng usapan kay Dina, umupo ako sa kusina at pinroseso ang lahat. Mga taon ng pag-aasawa sa lalaking tunay na nagmamahal sa akin. 35 taon ng mag-isang pagpapalaki kay Marco pagkamatay ng asawa ko. At 3 taon ng pagpupondo sa 2 taong nakita akong 1,673,000 na hadlang. Tumunog ang doorbell at sa bagong kamera, si Aling Elinor na may hawak na tasa. Binuksan ko ang pinto at inabutan niya ako ng bagong timplang kape. Akala ko kailangan mo ng kasama pagkatapos ng lahat ng ikinuwento mo kahapon. Sabi niya ng may tunay na ngiti. Habang umiinom kami ng kape, mas marami pa siyang ikinuwento sa karanasan niya. Sinabi rin sa akin ng anak ko yung parehong linyahan na sinasabi sa iyo ni Lena. Para ka ng pangalawang nanay sa akin. Kami ang espesyal sa iyo. Sa amin din naman mapupunta balang araw. Mga linyang galing sa Emotional Manipulation Handbook. May ganun po talagang handbook. Natatawang tanong ko. Hindi opisyal, pero parang isa lang ang binabasa nila. Chapter 1. Gawin siyang pakiramdam na kailangan siya. Chapter 2. Gumawa ng paulit-ulit na financial emergency. Chapter 3. Kapag tumanggi na siya, questionin ang kalusugan ng isip niya. Tumawa kami, pero mapait ang tawa. Nakakatawa at nakakalungkot na makita ang predictable na pattern sa sarili nating mga anak. Naramdaman mo rin po ba ang guilt nang tinigilan mo ang pera? Tanong ko kay Aling Elinor. Araw-araw sa unang 3 buwan. Matapat niyang sagot. Pero pagkatapos, nakita ko ang resulta. Naghanap ng pangalawang trabaho ang anak ko. Tumigil sa pag-golf tuwing weekend ang asawa niya at nag-extra work. Natuto silang mamuhay sa kaya nila. At higit sa lahat, natuto silang tao ako, hindi resource. Pagkatapos ng hapunan na iyon, nag-decide akong gawin ang matagal ko nang ipinagpaliban. Bisitahin ang puntod ng asawa ko. Palaging may dahilan ako noon. May emergency sina Marco at Lena o mas maganda raw gamitin sa kanila ang pamasahe. Tahimik at maganda ang sementeryo. Medyo napabayaan ang puntod ni Roberto dahil ilang buwan ko nang hindi nalilinis. Umupo ako sa damuhan sa tabi ng lapida at kinausap siya na parang buhay pa. Roberto, mahal ko, siguro nawala ako sandali. Pagkaalis mo, lahat ng lakas ko ibinigay ko kay Marco. Gusto kong maging pinakamabuting nanay sa mundo. Akala ko mabubuo siya kahit walang ama. Pero sa proseso, nakalimutan ko ang sarili ko. Naging ibang tao ang anak natin. O baka ganito na talaga siya at ayoko lang makita. Alam mo naman si Lena. Ang perang iniwan mo para mapayapa ako. Ginastos ko sa kanila. Pero hindi na, mahal ko. Natuto na ako. Nilinis ko ang puntod. Pinalitan ng bagong bulaklak ang mga tuyot. At nanatili pa ako ng 1 oras. Tinatamasa ang katahimikan. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi ako nagmamadali pa uwi para ayusin ang krisis ni Marco at Lena. Pag-uwi ko, 3 kotse na naman sa harap ng bahay ko. Mabilis ang tibok ng puso ko, pero handa na ako. Sa kamera, sina Marco, Lena, at 2 pang hindi ko kilala. Mukhang galit at nagtuturo-turo sa bahay ko. Hindi ako bumaba ng kotse. Tinawagan ko agad si Ati. Weber. Ati. Weber. Nandito na naman sila sa bahay ko. May kasama pa sila ngayon. Ano po ang gagawin ko? Huwag po kayong bumaba ng kotse. Ginang Renette. Pupuntahan ko kayo agad at tatawagan ko ang pulis. Kahapon pa po ako nag-request ng temporary restraining order. Bawal na silang lumapit sa property ninyo. Maya-maya, dumating si Ati. Weber at 2 patrol car. Nakita ko ang mga pulis na kinausap sina Marco at Lena. Nakita ko si Marco na galit na kumakaway ng kamay. Nakita ko si Lena na umiyak ulit. Pero hindi na ako naantig. Lumapit ang isang pulis sa kotse ko. Ma'am, pwede na po kayong bumaba. Alis na po ang mga bisita ninyo. Nang bumaba ako, sumigaw si Marco mula sa kabilang kalsada. Nay, sobra na to. Pamilya mo kami. Hindi mo kami pwedeng ipapulis sa sarili mong anak. Marco, sagot ko ng mahinahon na nagulat pa ako sa sarili ko. Ang pamilya hindi nagbabanta ng kaso para sa mental incompetence. Ang pamilya hindi nambubukas ng bahay nang walang pahintulot. Ang pamilya hindi itinuturing ang nanay nila na ATM. Sumigaw si Lena mula sa kabilang kalsada. Babayaran mo lahat ng utang mo sa amin. May mga bills kang koseg. Hindi mo kami pwedeng iwan ng ganito. Ginang Cruz, singit ni Ati. Weber,
Lahat ng future communication ay dadaan sa opisina ko. At iminumungkahi ko pong kumonsulta kayo ng sarili ninyong abogado bago magbanta ng collection dahil fully documented lahat ng voluntary payments ng kliyente ko sa loob ng 3 taon. Pinanood ko silang umalis na talunan pero hindi pa sumusuko. Alam kong hindi pa tapos, pero sa unang pagkakataon, may tiwala na ako. May professional help na ako. May emotional support si Aling Elinor. At higit sa lahat, malinaw na sa akin kung ano ang tama at mali. Nung gabing iyon, inimbita ako ni Aling Elinor sa bahay niya sa hapunan. Nakilala ko ang anak niyang babae na bumisita. At nakita ko mismo kung ano ang hitsura ng malusog na relasyon ng pamilya. Magalang silang mag-usap, tunay na nagkakamusta, tumatawa ng magkakasama. Ni minsan, hindi humingi ng pera ang anak niya sa buong gabi. Sana ganito rin sana kay Marco. Pag-amin ko kay Aling Elinor pag-aalis ng anak niya. At baka darating din ang araw na magkaganon kayo, sagot niya. Pero kailangan muna niyang matutong tao ka na deserving ng respeto, hindi lang pinagkukunan ng pera. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga linggo, natulog ako ng may pag-asa sa kinabukasan. Ang mga sumunod na araw ay kakaibang tahimik. Paulit-ulit na dumadaan ang kotse ni Marco at Lena sa harap ng bahay ko. Minsan mabagal, minsan nakaparada ng ilang minuto, pero hindi bumaba. Parang pinag-aralan ang routine ko. Hinintay ang perfect moment para sa susunod na atake. Sinunod ko ang payo ni Ate Weber, dinocument ko bawat pagdaan nila, petsa at oras. Gagana sa atin ang persistence nila, sabi niya. Bawat paglapit nila pagkatapos natin sabihing bawal na. Lalong lumalakas ang kaso natin para sa permanent restraining order. Isang Biyernes ng umaga, habang tahimik akong nag-aagahan, tumunog ang doorbell. Sa kamera, isang maayos na babaeng may folder at profesional na ngiti. Magandang umaga po, Ginang Renette Santos Richter. Sabi niya pagbukas ko ng pinto. Social worker po ako mula sa Office of Senior Citizens Affairs. May report po kaming natanggap na posibleng nasa at-risk situation kayo at kailangang mag-wellness check. Nanlamig ang dugo ko. Umabot na sa gobyerno ang eskandaluhan ni Marco at Lena. Patingin po ng AI. Tanong ko habang pinipilit maging kalmado. Ipinakita niya ang opisyal na AI. Ako po si MS Reyes. Pwedeng pumasok at makipag-usap. Pinapasok ko siya dahil alam kong mas lalala ang kaso ko kapag tumanggi ako. Umupo si MS Reyes sa sala ko at naglabas ng form. Ginang Renette, may mga report pong malaki ang pagbabago sa financial behavior ninyo. Tinigilan ninyo ang komunikasyon sa pamilya at nagpakita ng paranoia sa paglalagay ng hindi kailangang security system. Sinabi rin po na tumanggi kayong tumanggap ng medical at legal help mula sa mga mahal sa buhay. Bawat salita ay maingat na pinili para mukhang matandang baliw ako. Kilala ko ang handuriting ni Lena sa mga salitang iyon. MS Reyes, sabi ko ng may dignidad. Gusto ko po munang tawagan ang abogado ko bago sumagot ng kahit ano. Ma'am, hindi po ito legal interrogation. Wellness check lang po ito. Kung wala kayong itinatago, hindi naman po dapat problema. Galit na galit ako sa linyang, kung wala kang itinatago. Paehong logic ng mga abuser para i-justify ang panghihimasok. MS Reyes, tatawagan ko po ang abogado ko. Pwede kayong maghintay dito o bumalik kayo ibang araw. Pero hindi ako sasagot ng kahit ano kung walang legal representative. Tumawag ako kay Ate Weber at dumating siya sa loob ng 20 minuto. Nang makita niya ang social worker, tumigas ang mukha niya. MS Reyes, sana po may court order kayo para narito kayo dahil ang kliyente ko ay under legal representation ko at harassment na ang anumang hindi autorisadong investigasyon. Sir, sagot niya ng medyo nawala ang confidence. May report po mula sa concerned family members tungkol sa kalagayan ng ginang. Tungkulin po namin imbestigahan. Anong pamilya? Tanong ni Ate Weber ng tuyot. Yung pamilyang sinubukan pirmahan ng power of attorney ng walang abogado. Yung pamilyang pumasok sa bahay niya nang walang pahintulot at tiningnan ang pribadong dokumento. Yung pamilyang hindi man lang inimbita ang nanay sa kasal nila habang nabubuhay sa pera niya. Inilagay ni Ate Weber ang folder sa mesa. Narito po ang buong dokumentasyon ng financial at emotional abuse sa kliyente ko. 1,600,000 at 73,000 sa 3 taon. Systematic exclusion at emotional blackmail. Kung may kailangang imbestigahan dito, hindi po ang kliyente ko. Tiningnan ni MS Reyes ang mga dokumento nang may lumalaking discomfort. Halatang hindi tumutugma ang impormasyong ibinigay sa kanya sa realidad sa harap niya. Ginang Renette, sabi niya sa wakas,
Pwede ninyo po bang ipaliwanag kung bakit bigla ninyong tinigilan ang financial support sa anak ninyo? Dahil natuklasan ko pong ginagamit lang nila ako. Simpleng sagot ko. Dahil napagtanto kong hindi ako nanay sa paningin nila, kundi bank account. Dahil pagod na akong tustusan ang mga taong nakikita akong hadlang. Pero hindi ninyo ba obligasyon tulungan ang pamilya ninyo? Galit na galit ako. Ms. Reyes, ang obligasyon ko bilang ina ay palakihin ang anak ko hanggang 18. Turuan, bigyan ng tools para maging independent adult. 35 anyos na ang anak ko, may asawa, at kaya naman sarili. Hindi obligasyon ko ang pondohan ang adult life niya. Choice ko yon, at pinili ko ng itigil. Ms. Reyes, singit ni Ati. Weber, normal po ba sa pananaw ninyo na ang 35 anyos na adult ay hindi makabayad ng sariling upa kung wala ang tulong ng 71 anyos niyang ina? Hindi agad sumagot si Ms. Reyes. Kitang-kita kong nagre-recess siya ng buong sitwasyon. Ginang Renete, tanong niya pagkatapos ng ilang sandali. Buong-buo po ba ninyong pinamamahalaan ang pera ninyo? Pwedeng makita ninyo ang bank statements, investments, tax payments ko. Lahat updated at maayos po. Nakapag-iisa po kayong makita na malinis ang bahay ko. Nag-aalaga ako sa sarili ko. Nagdadrive ako. May malusog na social life ako sa mga kapitbahay. Vitamins at paminsan-minsan lang aspirin ang gamot ko. Wala po akong medical condition na nangangailangan ng regular na gamot. Ang kliyente ko, dagdag ni Ati Weber, ay bagong nagpa-full medical exam bilang bahagi ng legal process namin. Perpektong malusog po siya sa isip at katawan. Isinara ni Ms. Reyes ang folder niya. Ginang Renete, base sa usapan natin at sa mga dokumentong na-review ko, wala po akong nakitang senyales na at risk kayo o kailangan ng intervention. Isasara ko po ang kasong ito. Pagkaalis niya, tahimik kaming dalawa ni Ati Weber ng ilang minuto. Renete, sabi niya sa wakas, magpapatuloy pa ito. Gastos na gastos sina Marco at Lena sa mga hiner nilang profesional para may deklara kang incompetent. Ibig sabihin po ba desperado na sila? Eksakto. Ano pa pong kaya nilang gawin? Pwede silang mag-file ng formal lawsuit for guardianship. Mahal at mahirap manalo. Pero kung makahanap sila ng sympathetic judge at psychiatrist, baka makakuha sila ng guardian. Natakot ako. Pwede nilang kunin ang pera ko. Pwede nilang subukan. Pero matibay ang ebidensya natin na fully competent ka at greed lang ang motibo nila, hindi tunay na pag-aalala. Nung hapon na iyon, tinawagan ko si Dina para maglabas ng sama ng loob. Ete, sabi niya, napapansin mo ba kung hanggang saan sila handang gawin para sa pera? Sinisira nila ang pamilya, gumagastos ng pera na wala sila sa mga abogado at doktor. Sinisira ang reputasyon nila. Lahat para lang makabalik sa bank account mo. Totoo. Buong-buo ng nahayag ni na Marco at Lena ang tunay nilang kulay. Walang balikan. Walang tunay na reconciliation. Sa kanila, hindi ako naging ina o biyenan. ATM na may paalang ako palagi. Masakit ang revelation, pero malaya rin. Hindi na ako kailangang magtaka kung tama ang desisyon ko. Hindi na ako kailangang makonsensya sa pagprotekta sa sarili ko. Pinatunayan nila mismo na mas mahalaga sa kanila ang pera ko kaysa sa emosyonal at pisikal kong kalagayan. Nung gabing iyon, dumating si Aling Elinor na may sorpresa. Inimbita niya ang mga kaibigan niya sa garden club para makilala ako. Mga sis, sabi niya, lahat tayo dumaan sa ganitong sitwasyon. Gabi iyon ang pagbabahagi ng kwento. May kapatid na sobrang manghingi si Maria. Pinutol ni Carmen ang relasyon sa anak na bumibisita lang kapag may kailangan. Napalitan ni Alfreda ang testamento niya nang malaman niyang retirement plan ng mga apo ang tingin sa kanya. Ang pinakamasakit, pag-amin ko, hindi ang pera na naibigay ko, kundi ang mapagtanto na hindi pala totoo ang pagmamahal na akala ko meron ako. Renete, sabi ni Alfreda sa karunungan ng 80 taon, ang tunay na pag-ibig ay hindi nabibili at hindi na ibebenta. Kung kailangan mong bilhin ito, hindi ito totoo kailanman. Bombang pump at sa sugatang kaluluwa ko ang mga salita niya. Tama siya. Binili ko ang atensyon, hindi pagmamahal. Pinondo ko ang ilusyon. Alam ninyo ba kung ano ang natuklasan ko? Sabi ko sa mga bagong kaibigan, na mas masakit ang mag-isa kapag napaliligiran ka ng mga taong hindi ka mahal kaysa mag-isa ng talaga. Kahit mag-isa ako ngayon, maganda ang kasama ko. Tumawa kaming lahat at nagtoast sa bagong karunungan namin. Nung gabi pag-aalis nila, umupo ako sa hardin ko at tumingin sa mga bituin. Mas maliwanag kaysa dati, o baka mas malinaw lang ang mata ko ngayon. Sa unang pagkakataon sa buong buhay kong adult, financially mag-isa ako. Walang dependence, walang financial obligation kanino man kundi sa sarili ko. At sa halip na matakot ako, nasasabik ako.
Pwedeng magbiyahe ako kahit kailan ko gusto. Pwede kong i-remodel ang bahay. Pwede akong bumili ng magagandang damit. Pwede akong magdonate sa mga charity na mahalaga sa akin. Pwede kong i-invest sa sarili kong kinabukasan sa halip na pondohan ang kasalukuyang buhay ng mga walang utang na loob. Ang kalayaan ay lasang pag-asa. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, gusto ko na maglano ng sarili kong kinabukasan. Isang buwan pagkatapos ng huling insidente, akala ko nanalo na ako sa digmaan. Nakapag-establish na ako ng magandang routine. Tahimik na agahan at pagbabasa ng diaryo, paghahardin, tanghalian kasama si Aling Elinor o isa sa mga bagong kaibigan, at hapon na nakalaan sa mga libangan na matagal ko nang isinantabi. Nagsimula na akong magpinta ulit. Bagay na mahal ko noon bago ako naging personal na financier nina Marco at Lena. Pero isang Huwebes ng umaga, habang nagpipinta ako ng bulaklak sa bagong isel ko, dumating si Ati Weber sa bahay ko na may mukhang malungkot na nagpalamig sa dugo ko. Renete, kailangang mag-usap tayo. Formal nang nag-file sina Marco at Lena ng kaso para may deklarang incompetent ka sa family court. Hiniling nila na bigyan ka ng legal guardian. Parang mga bato ang mga salita. Alam kong posibleng mangyari, pero nakakatakot pa rin kapag narinig mo ng malakas. Ibig sabihin po, pwede nilang kunin ang pera ko. Kung mapatunayan ng judge na hindi ka na makapag-manage ng affairs mo, pwede niyang gawing legal guardian si Marco, na magbibigay sa kanya ng buong kontrol sa pera mo. Napaupo ako ng malakas sa sofa, nararamdaman ang bigat ng pinakamalalim na pagtataksil na naranasan ko sa buhay. Ang sarili kong anak, sinusubukang legal na ideklara akong baliw para nakawin ang pera ko. Ati Weber, anong ebidensya ang pwede nilang ipresenta? Nakita mo naman po na fully competent ako. May 3 witness statements na nagsasabing erratic ang behavior mo lately. May mga unpaid doctor's bills din daw na hindi mo binayaran at gamot na naipon mo raw, pero hindi ininom. Kasalanan po iyon. Wala akong unpaid bills at hindi ako nag-iipon ng gamot. Alam ko, Renete, pero mukhang fake pero convincing ang mga ebidensya nila. May statement din si Yarlayman na tumanggi ka raw sa psychiatric evaluation, na ginagamit nilang patunay ng mental decline. Diabolikal ang manipulasyon. Ginamit nila ang pagdanggi kong sumailalim sa hindi kailangang exam bilang patunay na kailangan ko nga ng protection. Ginamit nila ang instinct ko na protektahan ang sarili ko laban sa kanila bilang ebidensya na kailangan ko nga ng protection. Sino ang 3 witness? Tumingin si Ati Weber sa dokumento. Si Lena, syempre, isang kapitbahay na si G. Dizon, at isang nagpapakilalang parmasista mo, si G. Verde. Si G. Dizon ang kapitbahay sa kabilang kalsada. Antipatikong lalaki na palaging may problema sa akin kapag nakaparada ang mga kaibigan ko sa harap ng bahay niya. Si G. Verde nga ang parmasista ko. Pero hindi ko maintindihan kung anong galit niya sa akin. Kailangan ko po makausap si G. Verde. Sabi ko kay Ati Weber, may hindi tama. Pumunta kaming dalawa sa botika niya nung hapon na iyon. Nagulat at kinabahan si G. Verde nang makita ako. Ginang Renete, mabuti po at napadalaw kayo. G. Verde, may pirma ka raw na nagsasabing erratic ang behavior ko sa gamot. Namula siya ng parang kamatis. Ginang Renete, pumasok ang manugang ninyo ilang linggo na ang nakaraan at nagtanong tungkol sa mga gamot ninyo. Sabi niya nag-alala siya dahil weird ang behavior ninyo. Ano ang sinabi mo? Sinabi ko lang po na vitamins at paminsan-minsan aspirin lang ang binibili ninyo. Wala kayong regular prescription. Pero iginiit niya na patunay daw iyon na hindi ninyo inaalagaan ng maayos ang kalusugan ninyo. G. Verde, may pinirmahan ka po ba? May dala siyang dokumento na nagsasabing kinukumpirma ko raw na irregular ang pagbili ninyo ng gamot. Akala ko po para sa health insurance ninyo. Hindi ko alam na para sa kaso. Naloko ang sarili kong parmasista na pirmahan ang bagay na hindi niya lubos na naintindihan. Walang hangganan ang manipulasyon ni Lena. G. Verde, kailangan ko pong sulatin mo ang tunay na nangyari at linawin na wala akong problema sa gamot. Sige po, Ginang Renete, sobra po akong nagsisisi sa maling pagkakaintindi. Pagkatapos ng botika, pumunta kami kay G. Dizon. Nang kumatok kami, tinanggap kami niya ng may halatang galit. Ano na naman? G. Dizon, may pirma ka raw tungkol sa behavior ng kliyente ko. At tama ako. Baliw yung babaeng yon. Weird na weird ang ginagawa niya nitong mga nakaraan. Pwedeng maging specific sa mga behavior na nakita mo. Naglagay ng kamera na parang war zone, palaging may ibang tao sa bahay, sumisigaw sa pamilya niya sa kalsada. Napagtanto ko, lahat inilabas niya sa konteksto. Para sa protection ang kamera. Ang mga iba ay mga bagong kaibigan ko.
Ang pagsigaw ay pagtatanggol ko sa bahay ko sa panghihimasok ni na Marco at Lena. G. Dizon, alam mo ba kung bakit ko nilagyan ng kamera? Hindi ko alam at hindi ko rin gusto malaman. Para protektahan ang sarili ko sa anak ko, at manugang na pumasok sa bahay ko nang walang pahintulot at nagbanta sa akin. Yan ang sasabihin ng baliw. Sagot niya ng may sarkasmo. Walang saysay ang pakikipag-arge. Base sa mababaw na obserbasyon na malisyosong binigyan ng meaning ang testimonya niya. Nung gabing iyon, nagplano kami ni Ati Weber ng depensa. Renate, kailangan natin ng sariling psychiatric evaluation. May kakilala akong si Yar Morales na expert sa mental capacity assessment. Opisyal niyang kumpirmahin na fully competent ka. Paano kung nabili na nila ang judge? Paano kung wala ng saysay ito dahil napagdesisyunan na nila akong ideklara incompetent? Renate, hindi perpekto ang justice system. Pero hindi rin lubusang corrupt. May matibay tayong ebidensya ng competence mo at ng financial motivation nila. Lalaban tayo. Kinabukasan, pumunta ako sa appointment kay Yar Morales. Mga 50 anyos na babae na may mabait pero matalas na mata. Ginang Renate, magtatanong ako ng serye ng questions at tests para masuri ang mental capacity mo. Dahan-dahan lang at sagutin mo ng matapat. 2 oras niya akong tinanong tungkol sa memorya, reasoning, financial understanding, emotional health. May mga cognitive test at mathematical logical problems. Ginang Renate, sabi niya sa dulo, ang resulta mo ay higit pa sa average para sa edad mo. Hindi ka lang competent, excellent ang cognitive function mo. 2. Bakit sa tingin mo ginagawa ito ng pamilya ko? Based sa ikinuwento mo at sa mga dokumentong nakita ko, classic case ito ng elder financial exploitation. Sa kasamang palad, mas madalas kaysa inaakala ng tao. Umalis ako sa clinic na validated, pero malungkot. Relief ang opisyal na kumpirmasyon ng mental health ko. Pero kumpirmasyon din na totoo at kailangan ang laban. Nung hapon na iyon, nag-organize si Aling Elinor ng emergency meeting ng Garden Club. Nang ikwento ko ang incompetence lawsuit, galit na galit silang lahat. Renate, sabi ni Maria, magpapatotoo kami para sa'yo. Ilang linggo na kaming magkasama at kitang-kita na maayos ka. Higit pa sa maayos, dagdag ni Cynthia. Mas malinaw at mas malakas ka pa sa maraming 40 anyos na kilala ko. Si Alfreda, sa karunungan ng 80 taon, hinawakan ang kamay ko. Renate, anak, hindi bago ang ginagawa ng mga anak mo. Sa loob ng maraming henerasyon, sinubukan na ng mga sakim na anak na ideklara insan ang magulang para makuha ang pera. Pero may bagay ka na hindi meron ang karaniwang biktima. Dokumentasyon, legal support, at mga kaibigan na makakapagpatotoo para sa'yo. Binigyan ako ng pag-asa ng mga salita niya. Hindi ako mag-isang lumalaban. May hukbo ako ng malalakas na babae na nakasaksi mismo ng pagbabago ko. Alam ninyo kung ano ang pinakamalungkot sa lahat, sabi ko. Nahanda sina Marco at Lena sirain ang kahit anong posibilidad ng reconciliation sa hinaharap para sa pera. Kahit pa handa akong patawarin ang lahat, walang balikan mula rito. At baka nga mas mabuti yon, sagot ni Cynthia. Alam mo na ngayon eksakto kung sino sila at pwede ka nang kumilos ng naayon. Nung gabing iyon, sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang bangungot na ito, talagang umiyak ako. Hindi ng lungkot, kundi ng pagluluksa. Nagpaalam na ako sa anak na akala ko meron ako. Sa pangarap ng mapagmahal na pamilya, sa ilusyon na binabayaran ang unconditional love. Pero may bagong bagay din ang sumibol sa loob ko. Determinasyong bakal na hindi ako papayag na hubaran hindi lang ng pera, kundi ng dignidad at kalayaan ko. Opisyal nang nagsimula ang digmaan, pero handa na akong lumaban. Dumating ang hearing 3 linggo pagkatapos. Maaga akong gumising, isinuot ang pinakamagandang black suit ko, at tumingin sa salamin ng may determinasyong hindi ko pa nadama kailanman. Ngayon, hindi lang ang mental capacity ko ang huhusgahan. Ang dignidad ko bilang tao, ang karapatan kong mamuhay ng malaya sa pang-abuso, ang halaga ko bukod sa bank account ko ang huhusgahan. Dumating si Ati Weber ng 7:00 ng umaga para i-finalize ang strategy. Renate, tandaan mo, nasa kanila ang burden of proof. Kailangan nilang patunayan na incompetent ka. Kailangan lang nating patunayan na hindi. Paano kung bias na ang judge? Si Judge Morales ay kilalang patas. Nag-research ako sa mga dating kaso niya at hindi siya automatikong kampi sa pamilya. Dedikado siya sa pagprotekta sa karapatan ng matatanda. Dumating kami sa korte ng 9:00. Sa hallway, nakita ko si Marco na nakabagong suit na malamang binili para sa okasyong ito at si Lena na nakaitim na parang nasa libing. Siguro nga libing iyon. Libing ng relasyon namin bilang pamilya. Nang magdagpo ang mata namin,
Iniiwas ni Marco ang tingin. Pero matigas na nakipagtitigan si Lena na nagkumpirma na sa kanya. Business transaction lang ito. Ang abogado nila ay matandang lalaki, elegante, na may confidence na galing sa panalo sa ganitong kaso noon. Nang simulan niya ang opening statement, malinaw ang strategy. Gawing mukha akong matandang nalilito na niloko ng mga estranghero para layuan ang mapagmahal na pamilya. Your Honor, sabi niya ng solemn, si Ginang Renate Santos Richter ay nagpakita ng malinaw na mental decline nitong mga nakaraang buwan. Bigla niyang tinigilan ang financial support sa pamilya niya nang walang rational explanation. Naglagay siya na hindi kailangang security system dahil sa paranoia at nag-isolete sa mga mahal sa buhay sa impluensya ng mga kapitbahay at abogado na malinaw na sinasamantala ang kanyang vulnerable situation. Bawat salita ay maingat na pinili para gawing dementya ang self-empowerment ko at external manipulation ang kalayaan ko. Tinawag nila ang mga witness nila. Unang tinawag si Lena at Oscar-worthy ang performance niya. Umiyak siya habang inilalaawan kung paanong bigla akong nagbago. Naging hostile at paranoid. Nag-isolete sa pamilya na nagmamahal sa akin. Your Honor, sabi niya nang nanginginig ang boses. Palaging pangalawang nanay sa akin si Nay Renate. Nakakagiba ng loob ang makita ang mental decline niya. Gusto lang namin siyang tulungan makuha ang kere na kailangan niya. Mga kasinungalingan na nakabalot ng convincing tears. Nang i-cross-examine siya ni Ati Weber, nagsimulang lumitaw ang mga butas. Ginang Cruz, pwede ninyo bang sabihin sa korte kung kailan huli kayong tumawag sa kliyente ko nang hindi humihingi ng pera? Nautal si Lena. Marami naman po kaming pinag-uusapan. Pwede ninyo bang bigyan ng specific date? Hindi ko na matandaan ang eksaktong petsa. Totoo po bang ikinasal kayo ng asawa ninyo nang hindi inimbita ang kliyente ko? Maliit lang po talaga ang ceremony. Totoo po bang nang tinanong siya ng kliyente ko tungkol sa kasal? Sinabi ninyo na mga espesyal na tao lang ang inimbita ninyo. Namula si Lena. Hinugot po sa konteksto ang mga salitang iyon. Ano po ang tamang konteksto para sabihin sa biyenan na hindi siya espesyal na tao? Hindi siya nakasagot ng convincing. Sumunod si Marco. Makita siya sa witness stand. Nanunumpa na magsasabi ng totoo habang naghahanda magsinungaling tungkol sa mental health ko. Isa sa pinakamasakit na sandali ng buhay ko. Ito ang batang mag-isang pinalaki ko. Ang buong buhay ko ibinigay ko. Palaging generous sa amin si Mommy. Testimonya niya. Pero nitong mga huli, naging erratic at irrational na siya. Naniniwala kami na niloloko siya ng mga tao na sinasamantala siya. Nang i-cross-examine siya ni Ati Weber, tuluyang bumagsak ang maskara. G. Cruz, magkano po ang natanggap ninyo mula sa nanay ninyo sa nakaraang 3 taon? Hindi ko alam ang eksaktong halaga. Totoo po bang 1,673,000? Palaging generous si Mommy. At ilang beses ninyo po siyang binisita nang hindi humihingi ng pera. Nakakabinging katahimikan. Totoo po bang pumasok kayo ng asawa 255 ninyo sa bahay ng kliyente ko nang walang pahintulot at tiningnan ang pribadong dokumento niya? Nag-alala lang po kami sa kanya. Totoo po bang nagdala kayo ng abogado para pilitin siyang pirmahan ang power of attorney? Gusto lang po naming tulungan siyang pamahalaan ang pera niya. Sa edad na 35, kailangan ninyo po ba talaga ng tulong ng 71 anyos ninyong ina para makabayad ng upa? Hindi na nakasagot ng may dignidad si Marco. Nagpatotoo si G. Dizon tungkol sa mga erratic behavior ko. Pero nang tanungin siya ni Ati Weber ng detalye, inamin niyang hindi niya ako kailanman kinausap ng direkta at base lang sa mababaw na obserbasyon ang lahat. Nagpatotoo si Yarlayman na ang pagdanggi ko sa evaluation ay patunay ng mental decline. Pero isinumait ni Ati Weber ang buong dokumentasyon ng evaluation namin kay Yar Morales na tuluyan ng binasura ang konklusyon niya. Kami naman ang sumunod. Unang tinawag ni Ati Weber si G. Verde, ang parmasista ko, na nagpaliwanag kung paanong niloko siya ni Lena para pirmahan ang distorted statement tungkol sa gamot ko. Nagpatotoo si Yar Morales tungkol sa excellent mental state ko at isinumit ang flawless na resulta ng cognitive tests ko. Nagpatotoo si Mang Tony tungkol sa mental competence ko at ipinaliwanag na completely rational at tama ang pag-process ng pagkansela ng automatic transfer. Si Aling Elinor at ang buong Garden Club ay nagpatotoo tungkol sa clarity ko, sa bagong vitality, at sa kakayahang magpanatili ng malusog na social relationships. Sa wakas, ako naman. Tumayo ako ng may dignidad at lumakad sa witness stand. Nararamdaman ang bigat ng 71 taon ng karanasan. Karunungan mula sa sakit, at lakas na natagpuan sa kahirapan. Ginabayan ako ni Ati Weber sa testimonya ko, pinapakwento ang buong kwento.
Ang 1,673,000 sa 3 taon. Ang kahihiyan sa kasal. Ang patuloy na emotional manipulation. Ang panghihimasok sa privacy ko. Ang legal threats. Ginang Renete, tanong sa akin ni Ati Weber sa huli, bakit ninyo po napagdesisyunang itigil ang financial support sa anak at manugang ninyo? Dahil napagtanto ko pong hindi pagmamahal ang natatanggap ko sa kanila. Sagot ko ng malinaw at malakas. Isang business transaction disguised as family relationship. Welcome ang pera ko, pero hindi ako bilang tao. Nagsisisi po ba kayo sa desisyon ninyo? Nagsisisi lang ako na matagal ko bago nagawa. Sinubukan akong gawing mukhang nalilito ng abogado nila sa cross-examination. Pero malinaw at precise ko pa ring sinagot ang bawat tanong. Nang subukan niyang i-imply na niloko ako ng mga bagong kaibigan. Ipinaliwanag ko na sa unang pagkakataon sa maraming taon. May relasyon na ako na base sa mutual respect at hindi sa financial interest. Sa closing argument niya, iginiit ng abogado nila na biktima ako ng external manipulation. Ang rebutal ni Ati Weber ay mapangwasak. Your Honor, ang nakita natin dito ay hindi kaso ng incompetent na matanda, kundi ng babaeng sa wakas ay nakahanap ng lakas para makalaya sa maraming taon ng financial at emotional abuse. Wala silang tunay na medical evidence ng incompetence. Ang ipinakita lang nila ay frustration dahil ang pinagkukunan nila ng pera ay nagdesisyong gamitin ang legal at moral niyang karapatan para protektahan ang sariling yaman. Nagdeliberate si Judge Morales ng 2 oras na parang 2 taon. Nang bumalik siya, seryoso pero malinaw ang mukha. Pagkatapos suriin ang lahat ng ebidensyang iprinisinta, simula niya, halata sa korte na ito na si Ginang Renate Santos Richter ay nasa buong kapasidad ng kanyang mental faculties. Kinukumpirma ng professional psychiatric evaluation ang cognitive competence niya. Ang mga financial decision niya, gaano man kasakit sa pamilya niya, ay completely rational at nasa loob ng kanyang karapatan. Mas bumibilis ang tibok ng puso ko. Higit pa rito, patuloy ng judge, nagmumungkahi ang ebidensya na ang kasong ito ay motivated ng financial interest kaysa tunay na pag-aalala sa kapakanan ni Ginang Renate. Buong-buo kong tinatanggihan ang request for guardianship. Panalo ako. Hindi lang ang kaso, kundi ang kalayaan ko, ang dignidad ko, ang karapatan kong mamuhay ng malaya sa pang-abuso ng mga taong supposedly nagmamahal sa akin. Nang lumabas kami ng korte, nakita ko sina Marco at Lena na galit na nakikipag-usap sa abogado nila. Binigyan ako ni Lena ng tingin ng purong galit bago umalis. Tumingin sa akin si Marco sa huling pagkakataon, at sa isang sandali, may parang pagsisisi ako na nakita, pero huli na. Nung gabing iyon, nag-organize si Aling Elinor ng salusalo sa bahay ko kasama ang lahat ng kaibigan namin. Nag-toast kami para sa hustisya, sa kalayaan, sa sisterhood ng malalakas na babae na nagtutulungan. Renete, sabi sa akin ni Alfreda, ngayon ay hindi ka lang nanalo ng kaso. Nakuha mo ulit ang buhay mo. Tama siya. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, buong-buo na sa akin ang kinabukasan. Pwede akong magbiyahe. Pwede akong magmahal. Pwede akong lumikha. Pwede akong mamuhay ng walang takot, walang guilt, walang manipulasyon. 3 buwan pagkatapos, ipinagbili ko ang bahay ko at lumipat sa magandang kondo malapit sa sentro ng lungsod. Kalahati ng pera ko, idinonate ko sa mga organisasyong nagpoprotekta sa matatanda mula sa family abuse. Sa kabila, sinimulan ko ng mamuhay sa buhay na matagal ko nang pinapangarap. Nagbiyahe ako sa Europe, nag-art classes, sumali sa volunteer groups. Hindi ko na narinig pa kailanman sina Marco at Lena. May narinig akong lumipat sila sa mas maliit na apartment at nahanap daw ni Lena ang unang trabaho niya sa maraming taon. Baka turuan sila ng kahirapan nang hindi ko naturo ang generosity ko. Ang halaga ng tapat na trabaho at kalayaan. Minsan kapag tumitingin ako sa mga bituin mula sa bagong balkonahe ko, naalala ko ang babaeng ako 1 taon na ang nakaraan. Takot, manipuladong, naniniwalang kailangang bilhin ang pag-ibig. Patay na ang babaeng iyon. At sa lugar niya, may ipinanganak na nakaintindi na ng isang pangunahing katotohanan. Ang tunay na pag-ibig ay walang presyo, at ang kalayaan ay hindi kailanman nagiging masyadong mahal. Renate ang pangalan ko. 72 anyos na ako. At sa wakas natutunan ko na ang pinakamahalagang taong kailangang mahalin at protektahan ko ay ang sarili ko. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ko, pwede ninyo akong suportahan sa pamamagitan ng donasyon para makasulat pa ako ng maraming kwento. Maraming salamat po. At kayo, ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa lugar ng taong ito? Gusto ko po talagang marinig ang opinyon ninyo. Kaya i-share ninyo po sa comment. Palagi akong curious kung ano ang iniisip ninyo at isulat ninyo rin po kung saan ninyo ito narinig.
Para sa iba pang kwentong buhay na katulad nito, i-like ang video at mag-subscribe sa channel ko. Marami pang kwento ang naghihintay sa inyo. Hanggang sa muli.